Hi everyone! Welcome back again to our channel! So for today's vlog guys, samahan niyo ako mamaya kasi pupunta tayo ng OSNL para ipadala yung parcel na ipabibigay doon sa uncle niya. So yung nagbigay pala guys is yung dating asawa ni husband. And ngayon lang namin siya ma-send and ako lang yung mag-send kasi nga si husband is nasa work. And after that guys, pupunta tayo ng Apotek para bumili ng ganito. Ito siya. Sa mga nakakaalam, alam niyo na to. So ayun, tingnan natin kung pwede ba akong bumili kahit walang prescription. Guys, alam niyo ba, dito sa Netherlands, ang hirap. Kahit nga ako, hindi ako makabili ng contraceptive pills kasi nga wala pa akong insurance. And kaka-receive ko lang diba ng BSN. So yung BSN number required din siya. So hindi ka makakabili ng contraceptive pills kapag wala kang BSN and wala kang insurance and walang prescription ng doktor. So example, nakabili ka na ng insurance and meron ka ng BSN. So, hindi ka pa rin makapunta directly doon sa pharmacy para bumili ng pills kasi nga, kailangan mo muna magpa-consult ng doktor and bigyan ka ng prescription. And yun yung ipapakita mo sa pharmacy para mabigyan ka ng pills. Ang ang strict. Kumpara sa Philippines, pwede kang bumili ng ilang box ng pills and walang hininging prescription. Alam niyo ba dati, kasi nga, wala pa akong BSN number, di ba? Kasi yung residence card ko is from Latvia and wala akong BSN number kasi hindi naman ako residence dito sa Netherlands. So yung ginawa namin para makakuha ko ng pills is inutusan ko yung friend ko sa Davao na mag-send siya ng pills. Sinurge ko din siya and then pinapunta ko din siya sa PhilPost dun sa Pilipinas kung allowed ba mag-send ng pills and allowed naman. So nagpa-send ako sa kanya ng 5 siguro na box and then ayun, inaccept naman ng PhilPost and pagdating sa Netherlands, hinarang nila, hindi nila inalaw yung pag-send ng pills. Actually, nasa Netherlands na and nung pag-checking, hindi nila ipinadala sa address namin. Meron kaming na-receive na letter na hindi pwede yung mga contraceptives galing ng ibang bansa. Pero ang weird, no? Kasi bakit yung Pilipinas accept sa kanila tapos pagdating sa Netherlands hindi? So dapat dun pa lang sa Pilipinas alam nila na hindi nag-accept yung Netherlands ng mga pills para iwas na din sa paggastos. Kasi ang laki din ng binayad namin. Hindi ko natandaan kung magkano. Basta ayun. Kasi nga, nung nagpasend ako sa kanya ng pills, hindi lang pills yung isinend niya. Meron din siyang mga sinend ng mga Filipino foods. And yung dumating lang is yung ibang foods. Kasi nga, nagpadala din ako sa kanya ng Milo. Hindi din inaccept. Kasi nga, powder daw. Bawal yung powder. Yung na-receive ko lang siguro is yung pulburon, galing ng Goldilocks. Tapos yung Magic Sarap. Yun lang yung na-receive ko. Yun ang dami kong ipinasal sa kanya. So, ayun guys, magpe-prepare lang ako and then, let's go. Guys, itatapon ko muna tong basura. Kasi nga, after nito, didiretso na tayo sa PostNL.
Guys, nung tinapon ko nung nakaraan, nabuksan. Kasi diba, meron pa yung laman ng fish. Ewan. Tapos pagtingin ko, kasi nga bukas diba yung plastic bag. Pagtingin ko, wala nang laman. Yung pulubi siguro yung kumain. Kasi dyan sila nakatira sa taas. Yun yung binigyan ni husband ng bata nung nakaraan. Tingnan nyo itong guys, truck. Yan yung naglilinis ng mga kalat sa sahig. Taga-kolekta ng mga kalat. Ganyan siya. Alam ko na guys kung saan ako pupunta. Kasi nga, nung nakaraan diba, naligaw ako. Hindi ko alam kung saan ba magpapadala. Pero ngayon, alam na natin. Hintang niyo yung mga paintings sa likod. Ang ganda, no? Tadadadam. Dito kami madalas niya sa mga nagdadrive kapag gabi. Papuntang work. Yun naman yung painting. Sarado pa sila kasi nga hapon sila nagbubukas. Guys, close pa. Nung sinerch ko sa website, open sila ng 10 a.m. Pero mag-11 na, close pa din. I don't know where to go. So, maghanap tayo ng iba. Actually guys, ang lamig. Madalas yung dito, weather is 9 degree. Pero ang lamig na. Ang kalat ang daming dahon. Ito guys, itatry ko siya. Yung magkano nga ba? Sana bukas. So, Netherlands, yung bayad niya is 13 euro. Bukas na ba? Yes, bukas na. Tatawagan ko muna si husband. Ko-confirm ko siya kung pwede ba dito mag-send. Kasi yung sabi niya is dapat daw sa POS NL. So guys, nandito na ako sa loob. Naghahanap lang siya ng box. Kasi nga dapat pala may box. Ito yung price niya. Maximum 20 kilograms. Ito na siya. So guys, tapos na akong mag-send. Akala ko may bayad pa yung box. Wala na, kasama na pala siya doon. So yung binayaran ko is 12 euro and 95 cents. So darating siya ng 1 to 3 days. Nagtanong din ako guys kung nag-accept ba sila ng package going to Philippines. Sabi nila nag-accept daw sila pero hindi niya alam kung magkano yung yung rate. Sabi niya dalhin daw yung package para i-measure at kung ilang kilo. Yeah, siya, by UPS. Ganun. Uuwi muna ako guys ng bahay para kunin yung mga bottles kasi marami na siya. Isang bag na. After nyan, pupunta tayo ng pharmacy. Ito na siya guys, Diba ang dami na? Hindi ko dinala yung yung isang crates. Kasi nga, ang bigat. Siyas mo na lang yung magdala. Look guys, it's a dumpster. Ano kaya naman? Ay, mga buhangin. Nakikita ko din yan sa mga vlogger. May mga ganyan. Umabot siya guys ng 12 euro and 20 cents. Alam niyo ba guys, may lumapit sa akin na babae. Sabi niya, kung pwede daw makitawag siya. Pero isip-isip ko parang scammer siya. Maraming scammer dito guys sa Europe. So, nandito na tayo sa Stads Apotek Venlo. Kumbaga, siya, pharmacy. So, papasok na tayo. Here is the entrance. Look. Ang ganda. Ang ganda niya. Color pink. Hanapin na natin yung bibilhin ko. Ang daming Pyramide. Guys, dito sa loob, meron din silang mga makeup.
So, halo-halo siya. Merong mga medicine. Kumbaga, similar siya sa Watson. Kuha ko guys ng sabon. Kasi wala na akong sabon. So, Dove. And then, panghugas ng kamay. Ito din siya. Dove din. Ano pa kaya? Hindi ko pa nahanap guys yung ganito. Mag-aas ako sa counter. Mag-aas na ako guys ng help. So, ito guys yung binigay nila sa akin. And then this one. Guys, nakabili na ako. Di ba meron dong reception sa loob? Nagtanong ako, sabi ko, kung pwede ba ako makabili ng contraceptive pills kahit walang prescription ng doktor as long as mayroon akong BSN number. And sabi niya, what kind of pills daw? Sabi ko, I don't know because, you know, it will be my first time to take a pills from, yung brand ng Netherlands. Kasi nga, yung iniinom ko na pills is yung, yung galing pa ng Pinas. And sabi ko, what you can recommend? Sabi niya, hindi siya daw makakapag-recommend kasi nga, kailangan ko daw malaman kung anong type daw ng pills yung iti-take ko. Tapos sabi niya, mas better daw na pumunta muna ako ng doktor para malaman kung ano nga ba yung pills na dapat kong inumin. So, kailangan ko muna pumunta ng doktor and humingi ng prescription para mabigyan nila ako ng pills. Babalik tayo guys sa brother kasi na meron ako ditong ticket dun sa bottles. Kakabalik ko lang guys ng bahay. Tingnan niyo yung kamay ko. Nagpipreeze na. Baka nyo. Diyos. Puti yung tainga ko. Parang nalagay ako sa rep. Oh. So, finally, nakabalik na ako ng bahay. Naluto na yung sinain ko. Oh. Kaya kakain muna tayo. Kasi nga, 1 PM na dito. Alam niyo ba kapag sumasama ako kay husband sa pagdadrive, sa biyahe, hindi kami kumakain. Ano lang, mga snacks lang. Pero yung, talaga yung pagkain, like, lunch, breakfast, and dinner. Kumakain na kami ng madami kapag nakauwi na kami. So, yun lang yung kinakain namin. And meron ako ditong adobo, tira kahapon. Hindi ko na siya ininit kasi nga mainit naman yung kanin. Kasi kapag kasama ko si husband, hindi kami kumakain ng breakfast. Kumakain lang kami minsan lunch, or di kaya isa na lang, dinner na kami kumakain ng madami. Pinatuyo ko nga ito kahapon. Masarap siya. Yung roots ni husband ngayon is Netherlands lang. Nasa Sassenheim. Guys, meron na namang pa-flower si husband. Bilhin niya ako. Sana all. Ganda niya. Tapos itong flowers, magbubukas siya. Kasi nga galing siya ng work, hindi ako sumama. Lagi talaga yun siya kapag hindi ako sumasama sa work. Pag uwi niyan, may dala yung flowers. And meron pa kami ditong flowers, Tingnan nyo. So, ito pa yung flowers namin. Ang daming flowers. Hindi ko alam kung saan ko ito ilalagay kasi isa lang yung flower base namin. Spoiled na naman ako. Meron din siyang dinalang pagkain. So, binilhan niya din ako ng ganito. I think this is tiramisu. And this some chocolate pudding. And then, this one. Tapos ito pa. Lahat ito binili niya sa akin. Pero of course, sharing kami.
Nagustuhan ko talaga itong flowers.